naton nakahibalo siya sang tanan sa aton espirituhanon nga pag kinabuhi. Magapamhatag siya sang pamaagi agud tong ma-booster ang aton espirituhanon nga pagsinalayo kay hindi man uniform ang aton espirituhanon nga pagtubo nga kon maintindihan naton ini may kalipay kita sa paghimo sa mga butang nga saway naton ginadamha maangkon naton ang bilidhon nga pagpakamaayo kag ining bilidhon nga pagpakamaayo butangan naton sang categorical information taga naton ini siya sang kahimtang maintindihan lang naton. Sa amon sa Jensan, may higayon nga mga tao nga abtik sa buluhaton sa negosyo, kag may ginapakamaayo sila nga nabaton to the point nga ang ila properties hindi na maasikaso, ang ila mga hotel wala na sang nagmanage kag padayon sila sa ilang mga buluhaton pareha sinang kay ara sila sa job placement nag-recruit sila sang mga nurses sa Philippines nga ipadala sa Australia. Ang manghod ni Clark, ni Pastor Clark, nurse, kag may review center, kag nami man ang result kay 100% lipay gid ang eskwelahan ang university nga tungod sa sinang review center nila 100% ang passing sa nursing. Nabalitaan nila ina nga oportunidad kag may employer halin sa Australia inkatuan gid niya sa Jensan ang akon bata. Nagtawag ako sa iya sa akon bata lingko mamasyar ako dira Subong. Ay salamat na balan mo nato na ang kabataan ta kung malipay gina sila nga makita ila nga hinigugma nga ginikanan. So nagkadto ako kag pang makadto kita dito kay may imit ako nga tao alin sa Australia. Employer siya. Gusto gid ako may istorya. Pagupod ko, nagpungko kami sa lamisa sang President's Table. Simple lang daw, way lang kami sa ipakita gid bla nga kung sino kita nga ambasador. Simple lang ang ginasoksok. Ay ako maong lang kag nag-istorya. Ginakbayan niya ko. Nagsulod dito, siling niya, sir, pungko lang siguro nabalaan man niya nga. Pastor ako, pinagi sa akong bata. Istoryahan na sila pertaining to business. Pamati lang ako sa higad. Pagkatapos, tapos nila istorya, kita sa akong bata nga, for the first time, why sa gahuna-huna nga mahimo siya Board of Incorporator. Pangalan niya, uy, na-shock gid siya kay Board of Incorporator siya sa isa ka multi-million company. Nga inang lugar, why ko ginahuna-huna nga amo ang nag-host sa ilan ni Pastor sang dito sila sa Jensan. Kag nalipay ako nga nakasulod sa ilang dito sa ilang opisina. Kag sang nabalaan niya na nga kaupod ako sang akong bata, lipay gid siya, ginakbayan niya ko liwat. Sinya pinasahi gid nga nagkita kita. Ginbungat ko ang pulong nga masami kinahanglanon naton
ang pulo nga blessing by association. In that blessing by association, there is always promotion. And we can consider it positively kung kabubuton sang Ginoo. So pagsiling ko nga blessing by association, nakbayan niya ako, kag nagsiling siya, truly, your daughter is a blessing by association to us. And also, as her father, you are a blessing by association to us. And hope you will consider also that we will be a blessing by association to you. Sa sina nga sitwasyon, kung mabatyagan mo nga ang Ginoo ang nagahulag kag ang iya pagpatunga sa kabuhi sang tao is blessing by association, happy ang isa ka believer. And the word happy means blessed. It will bring promotion. Kung ihulog naton ina sa espirituhanon nga kinabuhi, kinanglan naton ang promotion, hindi kay demotion. Nga sa awon pagkadto diri, kalipay gid namon. Nga may mga kauturan nga mapaambitan sining mga pagtulunan. Although nagalaom ako, pagbuhi abi ang espiritu sang tao, magmuklat gina siya kag mamati. Pero kung patay ang espiritu sang tao, parehas ina sang patay nga tao, nga bisan ano kanamit sang adobo nga ibutang mo sa lamisa, hindi niya tandugon. Ang kabuhi tabi sa mga Christians, hindi man sila patay pero damo tulog. Amon ti subong pagpukaw man sa amon nga kaikag o inspiration, kag sa inyo man kabay pa na inspire ka mo, ginatuyugin man ko tuod subong yung oras or siling ni Pastor Clark. Napag taga 15 minutes or 30 minutes lang, sige. Kay kung wala na kong inhatagis ning oras, kapulion ako. Kag magtulog. Well, again, we have this Bible. Siling nila, Pastor, ang Bible, dalon ginapermi. Tuod gina siya. Pero sa generation subong, ang Bible nila, kung gusto mo mag-study, kuhaan mo lang ang data, kag uyog-uyogon mo cellphone. Ako hindi na ko subog sina, kinalan ko gapon niyo. Pero may panahon nga, kung uyatan ko na siya, kag basahon, hindi ko man gapon makita. So, tugutin na lang ninyo ako nga maghatag kita sa sharing time sa sining pulong sa Ginoo nga amo ang yawi, susi sang aton espirituhanon nga koneksyon. Permi sa mga lecture, magsiling si Pastor Clark nga ang connection sang isa ka believer 24/7 intact na siya kung active ang aton wifi. Kinang wifi nga ara sa aton ang espiritu na sang Dios nga 24/7 amo ang nagatudlo sa kada isa, ma-restrain ang aton mga paghulag nga hindi kita mahulog sa self-induced mercy. Kay kita nga mga pastor, hindi naton ignore nga tungod man sang aton mga personal nga decisions kag ginahimo, hindi exempted ang pastor sa self-induced misery. Kag kung mag-abot gani ina, ma-question na naton ang question sang isa ka Koreano. Pag-abot sang Koreano sa Manila, nagtapok ang mga pastor, kag nag-promise ang Koreano, buligan kamo sa pagpatindog sang simbahan,
pero magbayad ka mo kada Domingo sa akon as a Koreano. Dito pa ngayon niya ang assistance, patindugon sang simbahan dira sa Las Piñas, kag sa Bacoor, kag magbayad monthly sa iya. Daw mo na to iya ganansya, nga pamangkot man sang iban nga mga pastor, magkano Korean. So nga ang pagpamangkot niya magkano Korean, nahulog na nga daw may something nga material na ang panglantaw. Yes, material will follow. But sa kabubuton sa Ginoo, ini nga mga resources, ginpakita niya sa tag-iya sang langit kag sang duta. The heavens declare the glory of God. The firmament show His handiworks. Kung nagadeclare ang kalangitan sang glory sang Dios, mapakita man sang mga bituon ang iya ginhimo, ang tao lang ang makapasalamat tungod sa iya pagigugma. Only person, buhi ang espiritu, makadeclare sa glory sa Ginoo. So dalayaw na Ginoo nga naghiwat kita sini, kita may oportunidad sa hanay sa sining mga pagtulunan. So since nagapreparar ako sang i-share sa inyo sang existence sang church from 49 AD sa first missionary journey ni Paul to second missionary journey niya, nagsulat siya sa Galatia 49 AD, 51 AD, 1st and 2nd Thessalonians, Ephesians, Philippians, Colossians sa 54 AD. Bago siya pugutan sang ulo sang 68 AD, natuman na niya ang kabubuton sang Dios sa iya kabuhi, kag nagsiling siya nagmanila, I fight a good fight. I fought a good fight. Nga ang aton man kahimtang subong, parehas kita sang nagadalagan sa marathon, long distance. Kung ano kalawig ang aton kabuhi nga ginakabuhi diri sa sini nga kalibutan, way takabalo. Siguro ako na ang may edad sa aton diri subong. Hindi makakompare ining aton kahimtang subong sang eternidad nga pagkakantuan sang mga believers. Dira kita ginbutang, kag dira kita ginhatagan sang oportunidad nga ma-feed, mapakaon ang karniro ni Ginoong Hesus. Kaya sabi, may ara kita attitude nga, ako na siya disipulo, ako na, daw nalula na balaan, iya sang Ginoo nga pagpakamayo. Kaya kung mahimo, maiwasan naton ini siya. Agun hindi mag-abot ang self-induced mercy. Okay, at least klaro na sa aton ha. Nga gusto ta siyang pagpakamayo, every time nga may sharing, kag ginapamatian, ang pagpakamayo sa Ginoo always. Makakanta kita nga, make me a blessing. Count your many blessings, name them one by one. But before we can count that blessing, be sure that we have counted the blessings that we have already received sa aton family, sa congregation nga ginhatag sa Ginoo. Kag makita naton ang paghulag sang lawas sa Ginoo. The church, gin-mention ni Pastor Clark ang favorite ko nga verse sa Ephesians chapter 3. Kaya na, to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, to Him be the glory
in the church and in Christ Jesus for all generation, forever and ever and ever. And that generation includes my generation, your generation. Kaya kahimtang ka namin, biya kung maintindihan natin ng aton existence, no? The life that we are living in this planet Earth, regardless of how long, average sa mga babae sa Pilipinas, 73. Kung sobra ka na 73, salamat kay may addition na. Lalaki, 66. Salamat kung makaabot ka sa 66. Ang iban, hindi nakaabot sina nga edad. Pero ang aton kinabuhi sining kalibutan, regardless of ano na kadugay, cannot be compared to eternity. Kaya may mga pagpakamaayo nga ginhatag sa church. Oh. Nami gini siya nga aton maintindihan. Kay sino bala maguna-una? Siyempre, gusto taman magpadayon sa mga parehas ni nga gatherings kung matigok na ang nagadalaway na eh. Sino ang magpaambit sini? So naon ninyo, ining oportunidad nga ni may magpadayon sini dire sa inyo. Luwas ka mo mismo nga may handom sa pagtuon. Naibaluan na inisang Diyos in His omniscience, in eternity past. Kung nagsulat si Paul sa mga taga-Thessalonica, early church, after almost 50, 60, 70, 80, 90, 50 years, ang ginhimo ni Paul nga pagsugid siyang maayong balita sa mga churches, more or less may ara sang 100 existing churches sa pagsulat ni John. In-reveal ang sang Ginoo, ang iya plano pinagi kay Jesus Christ, the Alpha and the Omega. Kag sa sinang pag-reveal sa kay John, gin-exile siya sa island of Patmos. Dito niya ginsulat ang sulat para sa mga existing churches by that time, represented by the 7 churches. Ginatawag ina ang mensahe contemporary para sa mga churches nga nag-exist. May ginhambal man nga inang mensahe niya sa 7 churches, composite, nga ang tanan nga mag-exist halin sa natukod ang church kada tuig nga may mga hitabo, may mga persecution, may mga corruption o mga compromising church, ang ila brotherly love. By year, siglo, nagahatag siya sang emphasis. Halimbawa sa Ephesus, ang edad, alin sa 50 AD to 150 AD, gina-represent sang Ephesus. 150 AD to 300 AD, gina-representar sang Pergamos. And so on and so forth. Kung ididon tabi na siya, isa ka bulan na nga series nga pagtuon. Pero makadto na lang ta sa direksyon niya sina. Ang representation sang Laodicean Church from 1800 to the present. Nga mo ang masakop ang aton generation. Kag ini nga mga churches, although may ma-encounter sila nga persecution, kasakit, ang ilay huna-huna nga magsugat gid sila sa Ginoo. Kung mapatay man ini nga lawas, ilisan ini sang hindi madunot ning mga nagabukol-bukol. Ilisan ini siya sang Ginoo. Nga naghatag sila sang kaikag. Although sa panahon nga ginrepresentar sang Ephesus ang paghigugma nga sang Dios para sa buluhaton, and Ephesus represented the loveless church. O sa ito nga panahon na pero may saad para sa ila. Balik ka mo sa Ginoo.
Balikan mo sa Dios. Kung ma-overcome ninyo ini, you will be given the fruit of the tree of life in the midst of the garden. Daw ano kataw no nga inang tree of life gigin pugong dito ihatag na sa mga magdinalagon. And that is the joy nga mapahayag sa church nga dapat magmadinalagon. Kaya isa matublak kita kung magtuon kita sa mga ipagtudlo sa angelic conflict. Kaya man ining si Satanas siya hindi gid gusto nga siya lang ang dito ilabay sa lake of fire. Din man imo hostisya na imo tinugay ilabay sa lake of fire. Why ka hostisya? Pero ang Diyos nagsiling. Matthew 25:41. Hell is prepared for Satan and his angels before the foundation of the world. Oh, gintiganahan na galit siya dito. Ayagin mo. Labutaw niya ang tao. Kag ang tao man niya, nga bulag, way sa katuto, balo kita nga, kung wala kita kay balo sang kamatuuran, hindi tabalan ang tuod. Pero kung nabalaan ta ang kamatuuran, ang kamatuuran magtudlo sa aton nga ini tuod siya. Damo kay isang mga nagapaaron ingnon nga ara sila sa kamatuuran, way langit, way impierno. O te kung way langit kay way impierno, te way man ako kadtuan nga impierno, way man ako kadtuan nga langit. Pero kung matuod nga may ara langit kag may ara impierno, ikaw kadto didto. Din ka, pili ka, daog perde or ako way gid ko pagka-perde. Kay saad magmandinalagon. Amo nang mga Christians. Amo nang ginatindugan ta. Amo na ang ginhatag sa aton nga pagtulunan. Those who overcome. Kung mapatay man, ginpakita naman ang sitwasyon sa kahimtang sang church ng Smyrna. Sa Smyrna, perte ang persecution sa early church, nga inang persecution to the point nga ang mga radikal kag mga nagtala nga mga Hudyo, kundi gani sila, sunod-sunurod sila. Nag-persecute. Ano man ang persecution, why sila nadok? Nag-abot man na sa siling sang akon ginikanan. Magwali ka, tihuna ka magdala ka Biblia, batuon ka. Ilo-ilo kag Negros. Sa amon pamilya, very devout kami. May manghod si Papa nga pari. May manghod man siyang madre. Way man naman na diskasan subong kay kung maluto na isa una-una, bayan na lang na sila, freedom nila na. Pero ang kamatuoran is, may kagawasan ang isa katumulo sa pagsugid. Nga kung nagmadinalagon, represented by Church of Smyrna, tagaan sila sang crown of life. Hindi sila masakit sang second death. Promise to them, promise also to us. Hindi ni kabugaton ing sugata tas damo pag silaw, pagsulay. But the problem is wala naton naintindihan ang aton destiny. And by association, we are so thankful to the Lord. There is also blessing with historical impact sa kabuhi sang mga believers even in times of suffering. Kung kita nga mga pastor, matun-an naton ina, kag makita naton ining sitwasyon nila sang una, kag mabatyagan naton nga ang ila kadasig sa pagmando sang balaan nga espiritu. So, isang pangduha-duha, gin-exercise nila ang ministry of the Holy Spirit, kag amo man para sa aton subong. Pergamos. Ini nga church ini siya nga corrupt
ang environment. Pero ang magmadinalagon, ginhambalan sila nga hatagan sila sang mana from heaven. Makahatag sang espirituhanon nga kabulusgan. The Lord Jesus Christ is the mana. Amo ni atong inatunan subong nga ma-practice naton the mana. And ginhambal dito sa Pergamos will be given a white stone. And in that stone, masulat ang kinabuhi sinang tao nga magbaton. Way sang iban nga makahibalos na ikaw lang nga nagbaton. Amo na nga ang aton relasyon sa Ginoo personal. Oh, mano-mano ni siya. Kung ano ang mabato naton nga pagpakamaayo sa Ginoo subong dalon naton ina siya sa pagdayaw sa Ginoo. Bisan wala na kita diri. Nga ginapaambit naton ini kaya ang pulong ni Pablo abi sa pagsulat niya dito sa ginambala naton kay na sa Thessalonica to encourage, to establish, to instruct, and to give inspiration. Simple nga mga butang, ginakinahanglan sa tao. Kung na-inspire ka sa bulwaton sa Ginoo, imo na siya. Hindi ka sila asya lang to. Ikaw lang nakakaangkon sa pagpakamaayo nga nagpamati diri subong. Hindi na naton to una-unaon yang iban to kay may sarili to silang agenda. Freedom is the issue. Sa nasiling na naton, one man in one planet Earth, in the middle of one man, one planet, in the middle of the angelic conflict, sa tunga sa mga konflikto between Satan and God, volition is the issue. So, ang volition naton sa wag, respeto naton kung ano man ila gusto. Gani nga dapat maintindihan naton kung ginrepresentar sang Pergamos ang pagkamadinalagon na permanente na ngalan ninyo. Balong, may mga idea abi nga bato na si Ginoong Hesus good to isulat ang ngalan mo sa libro sa kinabuhi. Pero sa sunod nga church, Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, sunod Sardes. Ang Sardes sabi, ang saad sa ila, hatagan sila sa garment with the righteousness belongs to God. White raiment. I will not erase their name from the book of life. Kung irison, na permanente. Hindi haom, kung magsiling kita nga, bato na ako to isulat, anong irison kung wala sang nasulat? May ara sa irison kung wala nasulat? Sa inyo, batyag, may irison wala? Ang omniscient God na preparar niya nga daan, pangalan, before nga wala na, before nga ang tao na balaan niya na harap pa sa sabakan. And God will make His name permanent in the book of life. Pag amo ini ang mga pagtulunan nga dapat naton. By the way, nalaktawan ta ang Thyatira. Eman, Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardes, Philadelphia, kag Laodicea. Sang ginatanaw-tanaw ko ni nga mga dinalan kag ginarepresentar ang sitwasyon man subong. Inang Thyatira abi, may babae nga naghalindra sa Thyatira nga na-meet ni Paul sa iya missionary journey sa Thessalonica. Nga nagsilig siya sa kay Paul kung nakita nyo nga nagama man na to doon ako sa pagsalig sa Ginoo.
kadto ka mo sa among balay. Kag magstay there. Kag nagsunod si Paul, sa lakat niya sa iyang mga missionary journey, si Lydia ang isa nga nagsuportar, negosyante. Kung may negosyante sa inyo mga simbahan, kag magsuportar sa ministry, pag naintindihan niya ang pagpakamay sang Ginoo sa iya, mangkon sang tao ang blessing by association again. So mo nang tiyatira, I will give you the authority over the nations. Inang saad nga authority over the nation coming pa na sa paghari ni Ginoong Hesus. Kaya paghari niya, ay takabalo, isa diri sa inyo, ang authority ginhatag sa New Zealand, Australia, o din pa nga parte sang Europe. Because Jesus Christ will reign physical. We will reign with Him in His coming kingdom. So we have this blessing. Kag may isa pa ka church nga ginhambal niya ang lovely brotherly love church, which is Philadelphia. Inang paghigugma sa isig katao. Gin-emphasize ang gugma sang Dios, naghatag sa ila sang pagkilala sa isa kag isa. Ang saad, I will make you a pillar in the temple of my God and the New Jerusalem. Nga naghatag sa ila sang kadasig ng ila ginabuhat. Tanawan ninyo sa inyong mga pagpauli, sa inyong mga dinalan, ang mag-overcome. Lastly, ang Laodicea, those who overcome, I will grant him to sit beside me, as I also overcame and sit on my Father's throne and the throne of God. Ang yasinihi existence is forever and ever and ever. Hallelujah! Forever and ever. Muna nga itong tulukon subong. Kaya madaibet abita subong sang ini mga programa tadri, daw kanami man, lipay-lipay tadri, dugay-dugay, lisod-lisod, daw puno lang takluban lang ta sang ano. I-realize naton anay aton destinasyon. Sooner or later, pagtunog sang trompeta, ang mga namatay na kay Kristo, banhawod siyang una, kagkita nga mga buhi pag sabniton sa pagsugata sa Ginoo, pagtunog sang trompeta. Nga amoy niya ang nagsabat sa problema sa mga taga-Tesalonica, kamusta tong namatay na? Comfort one another, siling ni Paul sa mga taga-Tesalonica. Nagamal pagid siya sa sunod nga mga chapter, paabot sa Ginoo. Preserve ang spirit, soul, and body. Dira magsulod ang huna-huna sa pagtulunan nga try ko tumo sa ang tao. Mga kauturan, ang aton kahimtang, pumalagi lang kita sa sininga kalibutan. May kanta nga dumulong ako, diri sining duta, ang akon buloyan, sa kahimayaan. Pero hasta lang ako kaisa. Lipat naman ito, kantahon naman nato na. May paborito ako nga kanta. Para every time mo may patay. Why man sa patay di sa ato, no? Siling nila, daw ka killjoy manang si ila ya nga seminar na daw puro lang di ba kanta tayo no kag ini nga kanta yung tudlo ni nanay kag ginabantayan ko man nga kanta I have heard of a land in that faraway strand is the beautiful home for the soul built by Jesus on high, there will never shall die, in the land where we'll never grow old. Never grow old, never grow old, in the land
where we'll never grow old. Never grow old, never grow old. In the land where we'll never grow old. In the land of faithless day, there's a city four square. It shall never pass away, for there is no night there. God shall wipe away all tears. There's no death, no pain or fears, and it count no time by years, for there is no night there. Basic na siya. Amo nang tipon sa aton. Kung wala ni nga pagtulunan, hindi man ta magkilalahay. So nauna nyo, magkililita kita. So salamat nga may higayon kami sa pagpaambit. Hasta na buwas. Pastor Clark, your turn. Salamat gid bala sa grasya sang Ginoo nga si Papang sa iya nga edad makasiling upod pa maka-travel layo. 70. So kung si Israel gin-promulgate siya considered to be a nation sang 1948, amo man to ang panahon na ginpanganak siya. And in Psalms chapter 90, go to Psalms chapter 90. Verse 10, 11 and 12. Anong siling ni Moses? Sige daw. I-connect natin siya sa fig tree na ginhambal ni Jesus Christ sa Matthew chapter 24. When you see the fig tree nga nag-blossom, and then siling niya, this generation will not pass. And then the end of the ages will come. So 1948, 2026, it's already 76 years. Ang siling ni Moses, probably 80 by reason of strength. So i-relate nato sa aton nga timeline today, we are really nearing to what we call the rapture of the church. And that's what I believe. Kung gina-investigate naton ang pulong sa Ginoo, kag somehow i-relate naton ang aton na timeline, dako gid ang pasalamatan naton na sa aton man kinabuhi subo, even in His age. Pero syempre, dapat ara si Antinday. Grasya man sa Ginoo nga gin-provide si Antinday na somehow galakat siya. Dahil lang. Ako gatanaw mo ko sa iya kay ina, di ba? Notice mo to dito kay ina. Siling niya sa akon, uyatan mo kamot ko. Uyatan ko na iya kamot. Somehow, pag-arrange ni sang Ginoo sa aton na sa panahon nga nag-istorya siya, and I believe His gift is na ara sa exhortation. May apat ka communication, gift sa communication. Pastor, exhortation, evangelist, teacher. I believe si Sir is an evangelist. Hambal niya sa ako. So, encouragement, kung pamatian mo ni si Papang, right there and then, pag i-dispatch sa sang Ginoo, nag-overflow ang wisdom coming from the Lord, na pag mag-abri sa iya baba, ang mga nagapalamati, nagatando, is because in the abundance of His learning also from the Word, kag naga-istorya siya, ginagamit sang Ginoo ang iya mga baba, nga pag magpilak siya, sa mga pulong, mga prinsipyo nga ginapamatian naton, somehow makasiling kita, may point. Sa panahon na ginapamatian naton, kag somehow ang pulong sang Ginoo ginapadayag, isa sa mga butang na dapat gid naton i-consider, na kung ini siya nagahalin sa Ginoo, may ara siya sang una, may ara sang number 1 nga point. Dapat may ara siya sang consistency. Ikaduha, dapat ma-relate naton sa aton kinabuhi. Pag sinalayo sang tangara kita diri babaw sang duta. And then may ara sang sense. So kung may ara siya sang sense, that's about time for you to somehow recognize na perhaps ang Ginoong nag-istorya sini sa aton. We just need to be positive. Meaning,
Abrihan lang naton aton hindulungog, kag hindi naton tanawon ang tawo. Tanawon naton ang mga prinsipyo kag ginapamatian naton. Because amo ni siya nagahatag sa aton sang gatong. So halin kay na sang aga as sa subong kung may ara kita sa ginapamatian kag naga-nod kita sa aton nga ulo tungod kay I agree to that. It means to say ginatagaan sang gatong aton nga kalag sang Ginoo to move further. Hindi kita maguntat because the battles belongs to the Lord. Not by might nor by power, but it's always by the Spirit. And the Spirit will use or utilize His words para nga ang inang gatong, anuman ang mga circumstances ang kinabuhi, maghahatag sa aton sang power to move further sa aton espirituhanon nga pagkinabuhi. That's why, let me direct you again. Da kita naghalin, Romans chapter 12 verse 1. Kung may arap man kita sang ihalad sa tubangan sang Ginoo ining aton lawas, ginbakal na kita sang Ginoo sa iya hamili nga dugo. We were bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Pag sila nga body liwat, i-reiterate naton, what we see, what we smell, tidak mo abi sa mga Kristohanon subong, Kristohanon na. Naintindihan niya, kaginpatihan niya ginimo ni Jesus Christ sa cross. Pero hindi ka get over sa addiction. Kapati ka mo sila? Isa sa mga bunga sang lawas, pag sila ni Pablo, ang work sang body is sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery. Sorcery there, ginsulat niya, by the way, ginsulat niya ang Galatians sa mga believers sa Galatia because I believe back there, may aron na sang addiction. Because ang gingamit niya nga words ang sinang sorcery is pharmakia. Pharmakia is pharmacy where we get drugs. So pwede kayo nga ang believer, masimba siya, nabuhi ang human spirit, pero tungod kay wala niya ginhalad niya lawas sa Ginoo, ginhalad niya sa kung anong matang sang klaseng vices. Pwede gid kaayo siya Kristohanon. Yes, kung mag-rapture mapud siya, yes, kay nabuhi iya human spirit. Pero wala siya sang pagapanublion, nga ginhambal dito sa mga churches nga bag ulang gin-discuss sa aton. And part of which muna siya ang gold, silver kag precious stones. So in short, kung hindi ni hatagan sang husay sa mga Kristohanon, nga may ara ka sang responsibility, may ara ko sang responsibility to take this mind in the context of obedience, submission. Istrihan anay naton ang kinabuhi ni King Saul. Hambal sa iya sang Ginoo, pamatyatanan, pati ang hari. Ano ginimo niya? Ginspare niya si Agag. Kag may ara sang ginbitbit nga mga tambok, kayong siling niya to kay Samuel, ihalad ko niyang hayop. Ang mga hayop, kaya bitbit niya dito, balik sa Jerusalem. Anong hambal sa ni Samuel? Kabalo ka, King Saul? I-relinquish sa imo sang Ginoo ang imo nga katungod. Because in the Lord, obedience is better than sacrifice. So when we obey the Lord because we understand His words, trabaho sang Holy Spirit ang pag-convict sa aton, pag-convince sa aton, na above all these things, ang bottom line gid is our life in obedience to the Lord. Kung ginsiling sa aton nga, go! And somehow witness to someone kung hindi kita master sa pulong sa Ginoo. Especially ang mga young people natin, subong grabe gid kayo yung hugna. By the way, nagpapaplan sa akong mind. Just 2 weeks ago, may ara sang nagpakamatay. Best friends ang amon man nga kaupod sa church. Nagpakamatay siya tungod kay sa ila pag-investigate, ara siya sa cellphone, ang ginatan-oy is Roblox. Patian nyo na? Roblox nga game? May ara sang mga bata sa bunga ginapabayaan sang ginikanan, ginapahampang lang sang Roblox. Please. Kung naintindihan naton ang ining statement ni Paul, nga aton husayon, aton rindahan ang aton nga kagawasan, nga tani, sa aton nga mga activities during the day, hindi ta siling ba nga ginahimo abi masami sa mga ginikanan. Ginapabayaan na lang mga bata nga maghampang kay hindi gusto masabad sa sulod sang balay. Tama man? Sige na kasabad sa imo. Wala siya kabalo nga ang ginatanaw sang bata nagatudlo sang suicide. Tapos ang ginatudlo sa games, hindi ni ang reality ang kalibutan. Ang reality is pagka himuon mo ni nga instruction, kuha ka sang lubid, tangusay muli o kag magbitay ka kay parang makagwa ka sa nga senaryo. Wala naton ginabantayan. And isa sa mga na-witness ko man akong pag-umangkon, letter A, letter B, letter C, ginatudloan sila sang alphabet. Ang letter A is arson.
A is arson, unimon mo, sunugon mo. Letter B is this will be your behavior. Kag ang character, himuan na siya. Imagine? Himua ang character, ang behavior nga magsunog ka. You know what arson means? Inabang intentionally sunugo ng building. Intentionally sunugo ng balay. Kung hindi nato ni maintindihan that God, the God of this world, Satan himself, he controls the frequency. Siling ni King Solomon, train up a child in the way he should go. Ning ako ng mga kabataan, simple lang kaayo ang hambal sa ila. Kaya nakaintindi sila sa angelic conflict. Kung nagapasaway, hambalong ko lang sa ila. Ara sa inyo, di ko gusto mag-stress. Hindi ko gusto mapastress. Pero ara sa inyo, are you going to play sa kay team ni Satan? Kabalo ko believer ka mo. Or gusto nyo mag-play sa team ni Jesus? It's your choice. In short, kung paano nato ni ang context, Satan is the prince of the air. Uyat katanan ang frequency, ang airwaves, gamit ang mga towers in the spiritual paradigm. Kung makasulod ni siya karon sa kalagsang bata, pag siling ni King Solomon, train up a child. Child there is Naar. And Naar means from infancy to 10 years. Kay pagpatong niya sa 20 years old, budlay na siya tulidon. Pero kung matuto siya sa pag-train from infancy, especially atong mga nagabuntis pasubong, mga babayi, kung gina-istorya dahil nga palangga kagid sang Ginoo, pagwa mo dapat may ara ka sang kahadlok sa Dios. So pa lang sa tiyan meditate na daan gina-conceive sa iya nga thoughts nga mag-transcend sa iya didto, nga somehow pagwa niya kung ano ang ginhutik sa iya sang nanay niya or sang tatay niya sang ara pa sa tiyan, magadako siya nga may ara sang kahadlok sa Ginoo. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So train up a child na from infancy to 10 years. Na kung maglako na siya, he will never depart from it. Now, before we proceed sa another slide, I'll give you a testimony. When I have my school, college, high school kag college sa Manila po. And somehow, sila papangara na sila sa Mindanao. Ginbuyan niya kami sa tawag ang mga lalaki, ginbuyan kami tulong sa Luzon. We lived our own, somehow hindi sa balay, ara kami sa kung kay sino nga places, kung diin kami tapos may araban sang time nga ara ka stay sa boarding house. Kung wala ako gin-train ni Papang to have fear in the Lord, kabalo ka mo sa Taft Avenue. May ara ko sang kaupod, kay dormitory to siya, tapos kaupod ko sa room, kay ka-roommate. Anong kami sa isa ka room. May ara dito isa katawo na anak gihapon sang pastor. Gasuyog. In front of me. Tapos ang siling niya sa akin, pre, try mo. But because of that fear na na-instill sa akon, ang siling ko, sige, panoorin na lang kita. Ayoko. Ano ang point? Kung gin-train natin ang bata, samtang bata pa. Kag isa akon man nagkinabuhi, madam ko sang siling ko nakaina, madam ko sang question nga nag-lead over sa akon sa pagkuha sa pulong sang Ginoo is because they raised as well. May arap ako sang pasalamatan, my spiritual father, of course, si Papa. And of course, si Sir Daryl who had, devote his time para natudloan man kita. Na-classmate ko, abi siya eh. Sa panahon nga nag-dig down na deeper understanding sa word, na-classmate ko siya for 6 months sa amon nga teacher. So in short, kung may ara kita sang i-recognize nga gahom, wala gid iban kundi ang leading ministry sang Holy Spirit who bears witness, who promotes praise and thanksgiving, kag naga-intercede ka sa kada isa sa aton kung positibo kita, who leads and guide us, kay somehow amuning aton nga pagkaon kalanon sa espirituhanon nga pamaagi, who teaches us with all the truth and nothing but the truth. I-connect ko anay dito liwat pang, ang istorya sang kamatuoran, hindi mo makilala ang kamatuoran kung wala sang kamatuoran nga nagalingger sa aton yung huna-huna. Now, kuwaon na siya na istorya sa bangko. Kung ikaw isa ka teller sang bank, ang ginahambalang gali sang bangko, ipakita sa imo, hindi to mga fake. Ipakita sa imo, pakaptan sa imong genuine. Amo ng genuine ha, himutari na siya. Imo na nga tanan, kaptan mo siya para ma-feel mo kung ano ang genuine. So that kung may ara ka sang makaptan nga fake, isa lang kamo mabalaan mo dahil nga na fake. Kaya mapansin nyo, pagka may ara ka sa teller, kung halimbawa, bundle of 20 pesos tapos 100 pieces, ang ginahimo sang teller. Gina-feel niya na actually. Sino ang kabalo magmadyong? Daw madyong, nga iya gina-feel ang texture para mabalaan niya kung ano ang fake, ano ang true.
It's the same thing sa spiritual life. When we know the truth, we can already spot the lie. Kaya nagtuon ta sa pulong sang Ginoo. That's why, let me proceed. Next verse. Romans chapter 12 verse 2. Do not be conformed to this world. Ano ang pamahagi sang kalibutan? Kwarta, ubra, trabaho. Siling sang akon nga utod, kasi may ara sila sang chance nga mag-travel sa Hong Kong. Si Auntie Esther, bago na siya sa Hong Kong. May mga tao dito na siling mo na hindi ka balo mag-smile. Tama man tino? Bisan kami pagkatunamon sa Middle East, Jordan, Israel, Egypt. Mga tao to ya daw, siling mo kakasubo. Lain gid ya ang disposition sa mga tao diri sa Pilipinas. Though we consider to be a Christian country, pero wala tagahambal nga tanan palangit nga mga Kristohanon tungod kay hindi man amo ang ginpatihan nga mensahe agud to nga mabuhi ang spirit. But ang reality is this: do not conform any longer to the pattern of this world, because in this world kay the God of this world, who is Satan, ang gusto niya gid is mahimo kita nga foolish. Ano ang siling sang fool? At the same time, eat, work. Para kung may ara ka sang tubas, eat, drink, be merry, and multiply. Amo gina siya the usual. Kung ikaw sadto pala hubog, isrihan tanay kadali. Balikan ta nga nga story kung ara ka mo sa ining palahubog nga setting. Kung may ara barkada nga palahubog, dira sa butang nato sa kategorya sang pag-ubra. Ang ginahimo sa tong palahubog, ubra siya. Tapos pagkatapos tapos na ang end, ang sang simana, kay may kubrahon siya nga sweldo, masiling siya, part, din ta makadto, kay mainom ta. Mayari ko di kwarta mo. Ano ang inumunta? Ano gusto mo? Pundador, Red Horse, pili. Gilbis Gin, ano pa ba ang mga subong? Pundador, amo na ginaistoryahan. Eat, ano kaunon ta? Drink. Party. So, ang sistema gid sang kaway is that i-hook niya ta sa sistema sang kalibutan, agud do nga hindi ma-focus ang tao sa pinaka-importante labaw sa tanan kay abi-abi sang foolish is ang iyang life is also only in this world. Pero sa aton nga mga Christians, ang ginapreparahan naton eternity. Istoryahan naton ni siya. Ang ginapangayo lang sa Ginoo sa aton from the time we were born again, nabuhi ang human spirit, is halimbawa, kung kuwaon ta niya after 10 years, kung subong nato nakaplagan ang mensahe sang ginhimo ni Jesus Christ sa cross, ang ginapangayo lang sa aton sang Ginoo, the next 10 years. Tuon, aplikar, nga kung gintunan naton ang pulong sang Ginoo, bayluhan niya sang forever and ever and ever and ever na pagpakamaayo. Sa siling ni Paul, do not conform any longer to the pattern of this world. So kita actually ang mag-usisa sini, anong himuon naton sang aton 24 hours? Are we going to allocate time in sitting down and studying His words? But be transformed. The word transformed there is metamorpho, kung ano ang natabo sa alibangbang. Alibangbang gihapon sa the butterfly. From a worm to become alibangbang. Okay? So, transformed by the renewal of your mind. And pag siling nga renewal, may ara kita sang responsibility. Anong aton nga obligation? Aton permi inject sa aton nga hunang-huna. Amo ni akon nga na-learn while I'm doing my studies. Pag siling ko nga, it's time to sit down and study. Timer starts now. Laga na dayon ang time. Ano ko sa akong nga oras? I have to sit down for 1 hour. Grasya sa Ginoo, may mga panahon nga nagapungko ko toon sa pulong sa Ginoo, wala sang may nagapanawag. Meaning to say, para gito siya sa akon, gin-allocate sang Ginoo because He is a God of appointment. Kay kabalo siya nga alas 12 sang udto magapungko ko kag maga-learn sa pulong sang Ginoo. Kabalo siya nga alas 4 sang aga hasta alas 5 sang aga. Although, of course, ang iban nga mga ka-associate tulog pa. Pero may arabi time nga nagapungko ko alas 8, pakadto alas 10 sang aga. Nga supposedly may manawag, wala sang may mga call, kay kabalo ang Ginoo nga nagatuon ko by that time. In short, kita gid ang mag-usisa sila. Kita ang magbutang, mag-stipulate sang time kung ano oras kita magpungko, magtuon sa pulong sa Ginoo kay amo ni siya ang may ara eternal value. So that by testing you may discern what the will of God. Ano pa ang will sang Ginoo? Ano ya sovereign will? Okay? Gusto niya luwason ang tanan. Amo na iya sovereign will. 1 Timothy chapter 2. Ito yan ay kadali. 1 Timothy chapter 2.
verse 4. Ano ang desire sa Ginoo? Amo ning desire sa Ginoo. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Sulat niyo liwan sa inyong notebooks. Who desires all people to be saved. Kaya nga man, ginhatag niya na ang iyang bugtong na anak. Just for the cause of saving people. Wala na sa mahimo ang Ginoo sa mga angels nga nagrebel. Upod kay Satan. Kaya gitagaan sila sang like millions and millions and millions of years. You have to realize, and we need to realize that our God is a God of reconciliation. That's why in Hebrews chapter 2, write it down again. Hebrews chapter 2, verse 1 and 2. Gintagaan sila chance. How many years? Million years, probably. Dinta nagkuha sang idea nga million years. It's because, ambot kung nakakadto ka mo sa mga underground river. Siling, sir, amo ni siya, ang mga stalagmites, nag-identify nga how many years, millions of years, bago ni siya na-formulate, bago na siya nahimo nga amo ng shape. So in short, kung amo na ang siling sa tong tourist, may ara sang sense ang ginhambal sa Hebrews chapter 2 verse 1 and 2, nga gintagaan sila sang chance to get back sa Ginoo. Alauna, alas 2, alas 3. Hambali sa ita na, hindi kami. Gusto ko nga himuon gid ang akong kaugalingon susama kay Ginoong Jesus. That's why after a million of years, ipakita na ko sa inyo ang mga verses after verses pag maandog na nato ng angelic conflict. Somehow, sa millions of years sa ginhatag sa iya, wala siya nagtalupangod sa grasya sang Ginoo. That's why, pagkatapos ang final hour, alright, gin-prepare ang lake of fire para sa iya kag sa iya nga mga fallen angels. Ang iya nga accusation karon sa Ginoo, edi how can you be so loving? How can you be so just? How can you be so righteous? Yung hindi mo nga tinuga, itagbo mo sa lake of fire. Alright. Ginhimo sang Ginoo ang tao to resolve his accusation. Amo nang dapat maintindihan sa mga magtutudlo subong. Why God created man. So balik anay. The will of God, sovereign will, gusto niya luwason ang tanan. Motivational will is that we become like the Lord Jesus Christ in His humanity. That's His motive. Nga agin lay down niya ang pulong sang Ginoo through the writings of Paul. Operational will, dapat intindihon naton nga may ara sang statutory requirements for us to present ourselves holy and acceptable to the Lord. Number 1 condition, we need to be humble. Kaya kung hambog ta, God will not give us the grace. Hambal ni James. James chapter 4 verse 6. God is always opposed to the proud, but He gives grace to the humble. So kung hambog kita, arrogante kita, susama kita sa account ni Satan. Pero kung contrite ang aton nga spirit, and then we are humble enough to recognize our limitations, and we need the Lord, the ministry of God, the Holy Spirit to teach us, I will tell you, He will open the floodgates of heaven to pour out all the information after information after information. Kung kaisa, nagapunga-punga bala ako. Dahil Lord, grabe sang mga information na ginadawat ko sa mga kadali lang gid. Kaya hindi kaya sang akong nga finite nga mind. But ang honest gid nga observation in my standpoint, pag positive ta, and then we doing the operational will, gagin lay down ni Pablo sa iyang mga pagsulat. Humility, we need to be clean before the Lord. We have to know nga ining aton old man, hindi na ni siya operative. That's Romans chapter 6 verse 6. And then we have to consider nga patay na si Adan sa aton nga hunang-huna. And then we consider that we are alive in Christ using the Word of God. We yield to God the Holy Spirit. We are thirsty. We are hungry of the Word. And then we are obedient. And then we are prayerful. Nami, Pastor, kami ara ka sa prayer meeting later. Sige, ato na siya nga buhaton. We pray. Pag ato na siya nga i-observe, wow, we somehow climb to the spiritual maturity nga ginahandong gid sa mga pagsulat ni Pablo as he was inspired by the Holy Spirit nga ang objective gid nga ang kada isa mahimo nga matured. Question, sa battle ba, ang real nga battle sa physical nga battle, ginapadala ba sang gobyerno ang mga bata? Like 12 years old below? Wala. Anong ginapadala? Atong mga trained. Hindi lang kay 6 months nga nag-training. That's why, kung kita nakaintindi sila that we are into the battle, one man, one woman, in one planet, in the middle of the angelic battle, our freedom is the issue, and the playground is here, ang gusto gid sa Ginoo nga magmatuto sa pagtubo ang kada isa. Another thing,
Will of God, permissive will. Tagaan niya kita sang freedom. Are we going to execute His words? Or magbalik kita sa pamaagi sang sistema sa human viewpoint? Nahimuon nato ng aton tanan nga kusog, tanan nga pagpakamay nga aton nakuha sa kung anuman nga institutions sang educational institution nga aton nga nakuha kagamutong i-apply. Hindi na pagdawaton sang Ginoo. So His will, what is good? Kaya nga man, kung naintindihan natin ang will sang Ginoo, ano ang good? Good there is agathos. And agathos is divine good. Coming from the precepts of the mind of Christ. Pag sila nga acceptable, humot gina siya sa atubangan sa Ginoo. So acceptable and perfect. Wala sang perfect kundi halin gid sa iya ang pamaagi. That's why we need to study and learn. Study and learn. Study and learn. Okay? Next slide. Wala gali nagatubang sa akin. By the teachings of Jesus, through the Apostle Paul, may we will be convinced about the issue of the angelic battle or the angelic conflict. Ready na kamo? Okay? So this is pauna ni siya. Angelic conflict battle. The warfare that happened in eternity past. Kita niyo picture? Angelic conflict is also known to be the backdrop of human history. Nag-istorya ko diri sa imo, nag-istorya ko diri sa inyo tanan, pero you need to realize na sa spiritual paradigm, may ara sa mga fallen angels, may ara man sa mga unfallen angels nga nagatanaw sa imo kag sa akon. And that's the issue. Ara kita sa angelic conflict, kag ara kita ang backdrop sa human history is this, no? Ang unang ilang itsura. Next, ang you have to realize, kaya may ara sang book na missing. May ara sang book na missing nga wala nila gin-incorporate kaya hindi nila maintindihan. But when we had our travel sa Dead Sea, inpakita sa amon nga one of the parchments nga nakita sa mga scholars, ang book ni Enoch. Nga wala nila gin-include ang book ni Enoch. Padlaganon naton kay even si Jude, gin-quote niya ang book ni Enoch. Alright? Ready na kamo? So after the discovery of the Dead Sea Scrolls in 1947, scholars and archaeologists, majority of them decided and agreed not to include the Book of Enoch because of its bizarre narrative. Kaya nga man, nakatalikod lang gid kami ba kag nagabutang ako nga parcel kay nag-order ko sang Ethiopian Bible kag included dito ang book ni Enoch. Okay? Mga 2 hours lang na no, nakalakata sa balay kag nag-abot ang JNT nga delivery. But anyhow, because of the internet, I had the privilege nga makuha ang sa akon nga research, makuha ang ini nga libro kag somehow aton nga i-cross-examine ang pagsulat ni Enoch kag kung ano ang mga second emotion that we get from the writings of John, from the writings of James, from the writings of Jude. In Jude chapter 1 verse 14, to prove it, no? It was also si Jude ni, this is the brother of Jesus. The younger brother of Jesus. Sa umpisa, hindi sila magpati nga si Jesus Christ, ang mutong Messiah. Okay? Pero sa panahon nga nakita na nila si Jesus Christ nga nabuhi usab ang ilang magulang. Kasi half-brother man nila si Jesus. Dito sila convinced nga amuto ang ginsaad nga promise, the Messiah, na ginhatag sa prophecy. So si Jude nagsulat siya, it was also about this that Enoch, the seventh from Adam, prophesied, meaning propheteo. In the Greek. Propheteo meaning, kung si John nag-prophesy, amo man ang ginhimo ni Enoch. Okay? That's why, I will always consider nga, tani, sa aton pag-investigate sa sining angelic conflict, i-consider tagid si Enoch. Ara sa inyo kung batunon yun basta sa akon, hatagan ko sang panahon nga pungkuan ko ang book ni Enoch, kag somehow i-assimilate kung ano iyagin pang sulat. Probably may ara sang mga insertions, pero before ko siya dawaton nga kamatuoran, dapat cross-examine siya sa mga writings ni John, sa mga writings ni Job, sa mga writings ni Moses, to make a backup sa mga pagsulat ni Enoch. Alright? Saying, behold, the Lord comes with 10,000s of His holy angels. So kung ginhambal na siya ni Enoch, nga gin-quote ni Jude, nga ginpakita kay Zechariah, dapat aton inituhugon. Ready? Enoch, chapter 1, verse 1. The word of the blessing of Enoch, how he blessed the elect and the righteous.
pamangkot. Sino ni mga elect? Elect actually is us. The saints who had believed about what Christ have done. Now, isa sa mga consideration na kinanglan naton padaluman. You go to Ephesians chapter 1. Kay hubado natin siya sa Greek language. Hindi Hebrews. Ephesians chapter 1 verse 4. A little of grammar. Please, medyo dalong ni siya. Nami gitani kung makasulat ko, pero sige lang, i-continue ang inyong focus. Kay may ara sang pastor nga nag-walk out sa akon nga klase. Kay sa iya nga Cebuano nga pinulungan, ginkuha niya ang doktrina ni Calvin. Kay si Calvin nagatudlo siya sa sovereignty sang Ginoo, ang ining Ephesians chapter 1 verse 4, kag ang hustisya kuno sang Ginoo mo ni, siling niya, ang pagtudlo ni Calvin kung maghambal nga ikaw langit ka, ikaw impierno ka, ikaw langit ka, ikaw impierno ka, sa sovereignty sang Ginoo. Kag ang gin-quote niya isang Ephesians chapter 1 verse 4. But may we always realize na sa grammar context of this verse. Balik. Okay? Kay kwaon ta ang word na chose. Ephesians chapter 1 verse 4. Ara na ka mo? Okay? Okay? And blameless. In love, in the mind of Christ. Now, kwaon ta ang word nga chose. Kita niyo ang word nga chose? Sa Ephesians chapter 1 verse 4. Sa English grammar, may ara lang sang duha ka mood ang verb. Voice. May active voice, kag passive voice. Ang siling niya, sa iya nga pag-intindi itong pastor nga nag-walk out, Brad, pinili na daan. Meaning, amo itong iya nga pag-discuss. Ang siling ko sa iya, gamit ka sang English, tapos nagamit ka sang Cebuano. Ang siling ko sa iya, balik ka sa Greek. Because in the Greek language, may ara sang tatlo ka voices ang verb. May passive voice, may active voice, may middle voice. And somehow, ang middle voice, ang pagpaintindi sila is, amo ni, may ara sang duha ka entity. That's why, kung may ara ka mo sang time, i-download natin sa inyo nga cellphone ang ining Strong Dictionary para nga maintindihan nyo ang grammar contextual sang verses. So, kung siling ko sa iya, this is middle voice. Anong pagpaintindi sang middle voice? This is actually duha ka entity. Ang una naghimo is ang Ginoo nga nag-offer sang invitation. Siya ang naghimutangan sang pamaagi, ginpadala niya ang iya nga anak, napag-abot diri sa duta, ginhubad ni Jesus Christ ang iya nga pagka-Dios. He did not consider himself to be God, but came here to become a servant. Hindi siya nahimo nga master, even to the point of death. So that's the number one entity, naghatag sang invitation ang Ginoo. And another thing is, ang ikaduha nga entity, ang tawo. Gintagaan sang desisyon. Kag ang ining word nga eklegomai or chose, nagapaintindi ni siya nga ang Ginoo naghatag sang invitation, kag ang tao nga mag-respond. Balik ta sa issue sang justice. May hustisya ang Ginoo sa sina nga pamaagi pagsulat ni Pablo, wala. Kaya wala siya sang masabat, tindog siya, gwa siya dito. Wala pamahimo. It's because again, freedom is the issue. Freedom, ang kinahanglan nga mahatagan sang husay. Kay wala man ni siya sang pugsanay. Ang importante, ang siling ko tani sa mga nagpabilin, ang importante abitani, objective kita magtanaw sa pulong sa Ginoo. Tan-awon naton, i-investigate naton kung ano ang point ni Pablo sang pagsiling niya nga eklegomai, and this is middle voice, ginhimo sang Ginoo ang invitation, na kung sino ang mag-respond, patikan sang balaan nga espiritu, kag mahimo siya nga elect. And this is the point of Enoch. The word of the blessing of Enoch, how he blessed the one who responded to the call, and the righteous. Sino tong righteous? Kita. You go to 1 Corinthians. Anong siling ni Paul? 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Gina-highlight nyo ba ang inyong Bible? Importante ni siya. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. And because of him, Jesus Christ, his death, his burial, because of him, the Father in his plan, you are in Christ Jesus.
Kamatayon ni Kristo, sumala sa kasulatan, bayad sa tanan nga mga sala, siya ginlubong, pagkatapos ang 3 ka adlaw na banhaw, pagpatihan naton, anong hambal ni Paul? Because in Jesus Christ, He became wisdom, okay, from the Lord, righteousness. Baisan pa ba naton Pagkatapos nga nagpati lamang ang tao sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross, hatag niya sa aton ang kaalam, ginhatag niya sa aton ang righteousness, ginhatag niya sa aton ang holiness, and redemption. And this is the issue, pagsiling ni Enoch. This is a prophecy nga natuman sa aton nga panahon subong. Who were to exist in the time of trouble? Hambali Jesus Christ in this world. Diba remember? John chapter 16 verse 33. Siling niya sa iya mga gintutulan, in this world you will encounter troubles. Saan nag-start? Actually, hindi lang sang time ni Jesus Christ ginistorya to, kundi hindi sang panahon nga nag-disobey si Adam kag si Eve. Okay? Hasta nga matapos ang human history, even si Jesus Christ na magpungko to be the king. You have to realize nga atong mga magpadamo dito nga mga tao may ara to sila sang old sin nature. Ang difference lang is this. I believe, this is my stance para sa inyo kung batunon nyo ni or hindi. Kaya hambal ni Pablo sa Philippians 3:21, we will be changed. Sang body ni Jesus, the same, sang iya gin-execute. That's why, during sa paglingkod ni Jesus Christ, kung ini ang tao dito during the time, kung si Pastor Raymond, during that time, buhi siya, I have the capacity to read his mind. Psst, ano ginaisip mo? Bawal na. Sa 1,000 years millennial reign. So, ang ginahambal din na troubled time is the entire human history. We are actually 6,000, almost 6,000 years from the time ni Adam and ni Eve to our time today. So, we need to realize that troubled time is the time regarding sa human history. Rejecting all the wicked and ungodly. Enoch, a righteous man who was with God, answered and spoke with his eyes were open, and while he saw a vision, holy vision in the heavens, this the angels showed me. The same sa natabo kay John sa Revelation chapter 22. Kita sa Revelation chapter 22, mag-prostrate na tanig si John sa angel. Ang siling sang angel, no, don't do it. I'm just also a messenger. Hambal sang angel kay John. Alright? Next verse. From them I heard all things and understood what I saw, that which will not take place in this, meaning sa iya nga generation kay Enoch. Alright? But in a generation which is to succeed at a distant period. Distant period. On the account of the elect of our time today. One man, one woman, in the middle of the angelic conflict. Our volition is the issue. You go to 1 Timothy, chapter 5, verse 21. Anong sila ni Paul? 1 Timothy, chapter 5, verse 21. Show off gining aton kinabuhi sa mga angels ba? Fallen and unfallen. The elect angels, the clear praises of the elements, the universality and the of all the So in the distant past, naghambaldaan si Enoch. And in our time today, in the presence of God, the Father, the Son, the Holy Spirit, of Jesus Christ, who is the Word, and of the elect angels, meaning, i-connect natin siya dito sa 1 Corinthians chapter 4, verse 9, that we living a life in a theatro. Kaginatanaw kita sa mga angels. We are in the theatro. So in the distant past, or distant period of time, on account of the elect. Next verse. Upon their account, I spoke and conversed with him, sa Ginoo, who will go forth from his habitation. Sino ang nagbiya sa iyang habitation kag nagdaog? Jesus Christ. And this is the point of Enoch. A point of period of time. From his habitation, the holy and mighty one, the God of the world. Madamo sang iban nga hindi magpati nga si Jesus Christ, Dios. Hindi na natin paghingandan ng ilang sekta. But may will always realize that even sa Revelation chapter 14, Revelation chapter 1, Hebrews chapter 1, Colossians chapter 1, John chapter 1, gin-identify that Jesus Christ is God.
Again, kung hindi sila magpati, bullish is the issue. Mapati na lang sila pag napatay sila, kag matubang sila kay Jesus Christ. Masiling sila, sayang. Mahimo. Freedom is the issue. Alright? Next verse. Who will hereafter tread or walk upon Mount Sinai? So it was Jesus Christ. You have to realize nga, that's actually 1,000 years before nagwa si Moses, ginhatagdaan nga prophecy ni Enoch, nga may maglakat sa bukid sang Sinai. And we had the chance. Although wala kami nakasaka dito sa Sinai, ara lang kami sa iyang tiilan, sang Sinai. Pero kabalo ka mo, may ara dito sa mga bato sa Sinai, nga kung abrihan mo, bukon mo ba ang bato, makita mo ang bush, nga picture. Kada bato nga imo puloton, bukaon mo, mga bush. Kag wala sang may magtubo nga mga tanom, kay nasunog na siya nga bukid. Because Jesus Christ in His presence is in fire. So ginpanagna ni Enoch, okay? Who will hereafter tread or walk upon the Mount Sinai, appear with his hosts, meaning angels, and be manifested in the strength of his power from heaven. Next slide. And all shall be afraid, hindi ni tao, kingaman, and the watchers, the fallen angels, will be terrified. I-cross-examine natin siya kay James. Anong hambal ni James? You believe that God is one? Meaning one here is from the Greek word hais. And it speaks about united. The Father, the Son, the Holy Spirit. And they are in unity. Okay? You do well. Even the demons believe and shudder. Are you getting the connection? So kung ibalik ko kamo dito, okay, you shall be afraid. And the watchers, the fallen angels, will be terrified. It's because their account. Nakahulog si Satan every time mabatian niya ang pangalan ni Jesus Christ. Kulog siya niwan. Next verse. Great fear and trembling shall seize them, even to the ends of the earth. The lofty mountain shall be troubled. Stop. You go to Zechariah. I-connect natin na siya. Please, go to Zechariah. Zechariah chapter 14. So the lofty mountains shall be troubled, and the exalted hills depressed. Okay? Stop. Tapos you go to Zechariah, chapter 14. Kay ginhatag ang panagna kay Zechariah. Gina-connect natin siya. You go to verse 1, verse 1, verse 2, verse 3, verse 4. I believe after na siya sa verse 5. Ara na ka mo? Zechariah, chapter 14. Verses 1 to 5. Diretso na lang asa sa verse 5. Sige daw. The day of the Lord is coming when your plunder will be divided among you. Okay? I will gather all the nations to Jerusalem to fight against you. The city will be captured. Fight. May bato. Sige, padayon. The household ransacked. Alright? The women raped. Alright? All the city will fall into exile, and the rest of the people will not be taken from the city. Alright? Then the Lord will go out and fight against those nations. Okay. He fights in the day of battle. Verse 4. They, his people, stand at the Mount of Olives, east of Jerusalem, and the Mount of Olives will be split into from east to west, Wow. forming a great valley with half of the mountain moving north, half moving south. Verse You 5. will flee by thy mountain valley, for it will extend to Azor. You will flee as you fled from the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. Then the Lord my God will come, and all the holy ones with him. And Holy Ones is actually a prophecy of Zechariah nga kitang upod ni Jesus Christ pagnaog. Because we are holy tungod sa account ni Jesus Christ sa ginpatihan naton. The Father made Christ to be seen on you and my behalf so that by virtue of what we believe about what Christ have done, we become the righteousness, the holiness of God. In Christ. In Christ alone, I build my... See, may aral sang punto ang inangakanta tungod kay ginabaka pa natin sa scriptures. So anong panagna ni Enoch? Okay? The lofty mountain shall be troubled, earthquake, and the exalted hills depressed, melting like a honeycomb in the flame. Stop! You go to 2 Peter. 2 Peter, chapter 3. I believe that's verse 7. Malanay ning kalibutan.
Sige daw, verse 7. Sige daw. Ano ka mo? 2 Peter chapter 3 verse 7. Okay. By the same word, the present heaven and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. So, dito daan gin prophesy na ni Enoch ang ginhambal ni Peter. Kung may ara sa nag-istorya dito, okay, in the past, by the way, Enoch is, I believe, the most oldest parcels or manuscript. Enoch, and then Job, and then ang Pentateuch ni Moses. So kung gisulat ni Enoch, prophecy, gin second demotion ni Peter. Kaya nga man, the earth shall be emerged, and all things which are in it perish, while judgment shall come upon all, even upon all the righteous. By the way, ang ining judgment para sa mga righteous, kuhaon natin sa context ang 1 Corinthians chapter 3. You go to 1 Corinthians. Kasi we will be judged. Bago ka magkata sa 1 Corinthians chapter 3, somebody will go to 2 Corinthians chapter 5 verse 10. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Anong siling ni Paul? 2 Corinthians chapter 5 verse 10. We must all appear before the judgment seat of Christ. Okay. Each one will receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. Ang inang due sa what is due sa Greek, that's logos. So ang accounting is the word. You go to Romans chapter 14 verse 12. So ang righteous, ginhambal dira ni Enoch, will face Jesus Christ at the bima. Romans chapter 14 verse 12. Anong siling ni Paul? So then, each of us will give an account Okay. of ourselves to God. Okay. Ang pagsiling nga account, again, sa Greek language, that's logos. That's why, ang presentation sa atubangan ni Jesus Christ, when we will be there at the clouds. Oh, by the way, ang akong nga stance ni, sa panahon nga arat na dito sa mga panganod, I believe makita nato ang mga missiles nga nagalupad sa kalibutan. Kaya ginpakita man kay John. Sa panahon nga gintawag siya dito sa mga panganod, sa Revelation chapter 4 verse 1, ang siling sang angel, and somehow ipakita sa iya kung ano ang mag-transpire during sa 7 years tribulation. So while we have our ceremony in facing the Lord Jesus Christ, kay magkuha sang aton nga awards, atong wala dito sa bima, kaya ang bima, that's actually a stage. Ikatuan na muna sa Israel, sa Caesarea. Ang bima judgment is a stage na kung magdaog ka sa dlagan, makadto ka dito sa bima to get your award. So samtang may ara dito nagakuha sang award, kung hindi pa akong turn, nagatanaw ko sa kalibutan, ay kaluoy sa amon nga banwa, o ginaigo sa bomba. That's the reality. So pagsiling, while judgment, okay, sa tanan, even the angels, i-judge sila. And even upon all the righteous, nagaintindi na siya nga ang judgment naton is to get our rewards. You go to 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. Start sa verse 10. By the grace God has given me, Yeah, okay. I laid a foundation as a wise builder, Okay. and someone else is building on it. That's the Holy Spirit. Each one should build with faith. Okay, mga believer ni siya ha. Mga believer ang ginaistoryahan ni Pablo. Verse 11. For no one can lay any foundation other than one already laid. Alright, wait. Jesus Christ was laid already. His death, His burial, and His resurrection. Siya ang pundasyon, siya ang cornerstone. Dito kita magpatubo. Okay? Kung si Paul ang nagtanong, si Apollos ang nagwater, but God causes the growth. Padayon please. Verse 12. Verse 12. If anyone builds on this foundation, using gold, Gold. silver,
Precious Wood, stones, stones, wood, hay, and straw. So, amo na siya ang awards nga ihatag. Verse 13. Their word will be sure. Wait. Kadali lang. Stop. Pag siling nga work, kita niyo yung Bible? That's from the Greek word ergon. And ergon means product of the mind. So each mind, ang tumba sa to gold, silver, kag precious stones. Kung nagapangalagad kita subong, kag nagapangalagad kita buwas, kag nagapangalagad kita sa sunod nga adlaw, kung aton nga motivation is human viewpoint, that's equivalent to wood, hay, and straw. Pero kung nagapangalagad ko subong kay ang akon nga gatong is ang pulong sa Ginoo nga nagahambal sa akon, isugid ang maayong balita kay ang hambal dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, amo ni ang plano sa Ginoo nga luwason ang tanan. Sino magluwas sa ila kung wala sang may magsangyaw? Amo na nga gusto gid ni Satan nga i-push forward ang entertainment. Kaya para nga ang anak sang Ginoo hindi mahimo nga bihasa, hindi master sa pulong sa Ginoo. Pero kung anak sa Ginoo nagatuon, bisan bali-balis karon siya. Bisan sili mo daw itlog bang may ara siya sang katakos nga magatudlo sa pulong sang Ginoo kay master siya sa pulong sang Dios. Padayon. For the day, For the word will Okay. be shown for what it is. okay. Because the day will bring it to light. Wow. It will be revealed with fire. Wow. And the fire will test Okay. the quality of each person's work. Alright, so dali lang. Testingan ang imong hunahuna sang kalayo. Question, matunaw ang gold hindi? Mas ma-refine siya sa fire. Ang silver, matunaw hindi? Matunaw siya pero ma-refine. Okay? Hindi siya maabo. Ang precious stones, kinanglan siya ibutang sa fire kaya parang magsanag pagid siya. Pero ang pamangkot, ang wood maabo hindi. Ang hay masunog hindi. Yeah. Ang pinagapasan, masunog hindi. Pagbutang, ubos na siya dahil abo. But notice, anong siling ni Pablo? Verse 14. If anyone's mind, because again, that's ergon, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Kung na-inject na siya sa akong nga huna-huna, I will tell you, it will be carried on throughout all eternity. The grass withers, the flower fall, but my word will stand forever. That's why connected ni siya sa ginhambal ni Pablo. Work here is ergon, the product of the mind. So balik, anong siling ni Paul? If anyone's mind that anyone has built on the foundation survives, kay halin siya sa pulong sang Ginoo, he will receive a reward. Pero kung wala, verse 15, if anyone's mind is burned up, anong mahahitabo sa iya? He will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through the lake of fire. Lake of fire. So we need to realize nga ang tao nga nagpati lamang sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross, he is going to out all eternity, throughout all eternity with Jesus. Okay. Pero ang wala nagpati, kaluoy sa iya. Pero ang nagpati kag nagtuon, may ara siya sang award. Final stretch. While judgment shall come upon him, even upon all the righteous. Final stretch ta, but to them shall he give peace. My peace I give unto you. Alright? He shall preserve the elect. Kita to. Kung nagtuon ta sa pulong sang Ginoo. Alright? And towards them that exercise clemency, then shall all belong to God, be happy and blessed, and the splendor of the Godhead shall illuminate them. That's why we need to study. Study to show thyself pleasing to God, a workman that will never ashamed. Kaya nga man, kung illuminated ang atong huna-huna, we give God the glory, not ourselves. So salamat gid ang aton nga oras ginatanaw ko is already 4:30. Tama aton oras now? It's 4:30. Okay. So salamat gid sang chance. We'll get back tomorrow. Ipadayon naton ni siya kay tan-awon na naton ang order sang creation. Kay tan-awon naton ang order sang creation tomorrow. Kag i-insert naton ang mga texts from Job, from Jeremiah, and you will see nga hindi galito diretso ginhimo dayon ng earth. Kara? So get back kung free ka mo buwas. Okay? Kanto kita dire, we will start at 9 sharp. Okay? Because we are Christians. We are not Filipinos. We are not also Indians. We are Christians.
Meaning, mas importante gid sa aton ang time maginhatag sa Ginoo sa aton. If you wanted to learn, please come back tomorrow alas 9. So salamat gid. Maga-close ko sa prayer. If in case may aras ang question, pwede pa natin ma-allocate. Ano oras ang prayer meeting? Pastor Ben? Pwede ko dahil ka-diretso. Pero lain nga, ako nga i-topic. Okay lang? Sige. Okay. Ma-break tanay kadali. Okay? Break tanay kadali, tapos balik lang kita. Mga 15-minute break. Ma-pray ko anay, in closing, ma-pray ko anay. Salamat gid amay sang higayon nga pinasahi ini siya nga kami nakapungko isip. Daw gina-relate na ako nini siya Ginoo sang career path sang isa ka soko. Scene of the crime operative. Pero sa sense ng spiritual paradigm. Gintagaan mo kami sang kaalam, gintagaan mo kami sang katakos na maghuna-huna. Kabay pa nga hindi kami masulod sa isa ka box, nga hindi namon pagpadlaganon ng amon nga utok. Sa mga panahon nga ginabasa namon ang mga slides, kabay pa nga ang balaan nga espiritu magahatag sang challenge sa hunahuna sang willing may handom sa pagpamati sini bangod kay kung hindi namon ni siya pag-usisaon mahulog lang nga ang religiosity or ang Christianity mahulog nga religiosity, more of programs, more of rituals, more of ceremony, nadula gid ang essence sa ginhimo nila Pablo sa panahon nga nagalakat siya sa iyang missionary journey. In fact, imagine 2 years gintan-aw namon to kaina. Every day, daily sila nga nagausisa sa pulong sang Ginoo. Hindi lang kay sa ila sa Ephesus, kundi appeal sa Bereans. Ang mga Berean believers, ginusisa man nila si Pablo kung ang ginhambal niya kamatuuran gid bala sa ilang atubangan. Kag amo man ni siya amon nga gina-actualize sa amon man nga geographical situation today. Kabay pa nga ang kada isa nga nagatan-aw sini kag nagausisa man sa iya nga Bible, magahatag sang alung-anon nga kinahanglan gid gali id ang pagtan-aw sa pulong sang Ginoo agud to nga ma-realize again ang ginsiling ni Jesus Christ. Hibaluan ninyo ang kamatuoran kay ang kamatuoran magahatag sa inyo sang kagawasan. So salamat gid kayo sa opportunity that we can execute the highest form of worship. Wala sang iban kundi ang pagtuon sa pulong sang Dios. Balik namon dira sa imo ang tanan, pagsalig, pagpasalamat sa pangalan ni Ginoong Hesus nga amon Dios kag manluluwas. Amen. May hapon. Pinoy, biyak sa ating nga group, so thank you for coming. Please, kung may makagad kami pagbubuas, kung may kabalaka ako sa ilan, ayaw lang mga ma-enlighten sila, bring them here. Yeah. So, thank you. Thank you. Per meeting, 15 minutes break, then Pastor Bar will be leading us. Hello. Ako na ilo. Na-off mo na? Finish na? Okay. Oo.